bago tayo makapakausap ng kapatid, nais ko lang po muna nakalangin po tayo. Higit po natin ang ating. Parang Diyos, panal at makapangyarihan sa ating Lord. Narito po kami, Panginoon, sa iyong harapan, sa iyong presensya, Lord. Sa iyong kalagitnaan po ng iyong Espiritu, Panginoon, God. Father, we thank you, Lord God, for everything that you've done in our lives, O Lord. Maraming salamat sa iyo, Panginoon. Lord, na kami ay naririto, Panginoon, sa pagtatapos ng taon namin. Subalit ito rin, Panginoon, at simula ng taong ito. O Lord, ano naman ang aming mga pagkukulang, mga nagawa po namin, mga hindi kaya rin sa iyo, Panginoon. Dalangin po namin, O God, na hindi po ito maging hadlang, Panginoon, upang ang iyong pahayag, Lord, ang nais mong ipaabot ay hindi po mapigilan, Panginoon. Alam namin, Lord, hindi kami karapat-dapat, Panginoon. Marami kami mga bagay, Panginoon, na ginagawa sa buhay namin na prioridad na hindi prioridad para sa iyo. Amen. Lord, we are guilty. Hallelujah. Marami kami mga bagay na inuna. Subalit na yung mga katuwiran, ang nais mo, sa bawat panahon, Panginoon, na nais mo na dapat namin marating. Hindi po nangyari. Sapagkat lagi namin inuuna ang aming mga lamang. Lagi namin inuuna ang aming mga pangsarili namin. So we are, Lord, so guilty for that. Kami ay puno kami ng kakulangan sa iyo, Lord. Hindi namin maisip, Lord, kung sa araw na ito kami ay magsasaya. Hindi naman namin maisip na kami ay makakamiti, makakatawa kami, makapagsasaya kami ng lubos. Dahil kung hindi namin nasunod, Panginoon, sa buong isang taon ito, Lord, mula sa nakaraan, Panginoon, last 24, September 24, Lord God, kung saan sa simula noon hanggang ngayon, magtatapos ng aming taon, Panginoon. Kung hindi namin nagawa, Lord, Panginoon, mag-usap mo. Bigyan mo kami ng pangungusap sa aking puso, Lord God. Let's examine ourselves, Lord God, our hearts, Lord, if we are right. Papakumbaba kami sa iyo, Panginoon. Dahil alam namin wala kami may pagmamalaki. Pagkat sa iyo lang kami nabubuhay, sa iyo kami makasal. Marami kami mga pagkukulang, Panginoon. Dapat na umiiyak kami, Lord. Dapat nagdadalamhati kami, Panginoon. Tulad ng bayang Israel mo ngayon, Lord. Dumating ang isang araw na walang tahimik, Lord. They were silent in the place of Jerusalem in this month of history, O God. Sapagkat sila, Panginoon, ay may awe. Hallelujah. Kinikilala nila, Panginoon, bilang bayan mo, Panginoon. Kinikilala na nila, Panginoon, na ikaw ang Diyos na tumawag sa kanila from Egypt at nagbigay ng mga kautusan, Panginoon. At this month, Lord, na tahimik sa Jerusalem, nagdalamhati sila until the day of atonement, O God. Until the day of the feast of tabernacles. Kaya ganun din sa amin, Panginoon. May mga pikot larawan dito sa amin ngayon, Lord God. Hallelujah. Kaya, Panginoon Diyos, tulungan mo kami na gawain ngayong umaga hanggang hapon, hanggang gabi, ay maging pista ng tabernacle. Hallelujah. Father God, we thank you, Lord God, for your presence, for your love, God, for your sweet spirit, God, right now. Hallelujah. We ask this in Jesus Christ's name we pray. So say praise the Lord. So say hallelujah. Amen. Makaupo na tayo, mga kapatid.
Tapos mo ata yung aking frontliner. Hindi ko ba yung frontliner? Wala yung aking frontliner. Hindi ko yung aking. Praise the Lord. Una po sa lahat, mga kapatid, nais ko po ng batiin ang ating mga kapatid from San Pedro, Laguna. Sa San Pablo pala. Pasensya po. Tao lang. Sa San Pablo, brethren, nandito po sila ngayon, mga kapatid, upang makiisa sa atin sa araw na ito na makikista, mga kapatid. So, palaparan ko natin mga kapatid sa kanila. They will travel, they will sacrifice. Marami po sila na sakripisyo dahil agaw po sila ng gising. Biyahe po nila, nag-prepare po sila mga kapatid makarating. And I believe mga kapatid na meron pong blessing ng Diyos sa iyo. At hindi po hayaan ng Diyos na hindi mo sila makatanggap ng blessings. Amen. Dapat mag-expect tayo. Amen? Mag-expect tayo para sa Panginoon. Sa Panginoon tayo mag-expect mga kapatid. Hallelujah. Na sana ang bawat isa, hindi lamang ako, hindi lamang ang mga elders, pastors, kundi ang bawat isa ay gamitin ng Panginoon sa araw na ito na maging daluyan ng blessing. Hallelujah. And that's the motive of our fellowship. Bless one another. Hindi lamang kami nakatayo, nagsishare para kayo ay pagpalain, kundi ang bawat isa po sa atin ay dapat makapagbigay ng contribution, mapagpala ang bawat isa. Hallelujah. Kahit sila ay nag-travel po, kung Laguna, mga kapatid, sila man din ay mayroong dalang blessing. Hindi lang sila ang tatanggap ng blessing para sa atin, hindi pati rin sila. May maibibigay. Amen? Alam ko mga kapatid natin ito, mga masigasig ito, pero yan ito mga kapatid, nagsisinop ito ng mga aral ng Panginoon. And I believe na meron silang ibabahagi para sa atin. Hallelujah. Ganon din po kayo. Sino po ba ang masaya ngayong araw na ito? Sino po ba ang nagdadalamhati sa araw na ito? Amen. Masaya tayo mga kapatid dahil ang araw na ito ay espesyal para sa atin. Pero malungkot tayo mga kapatid, ang araw na ito, hindi ito ay pagtatapos ang simula ng taong, isang taon hanggang next 2026. 1 year, another year. Na kung hindi po natin mga kapatid magagawa kung ano ang gusto ng Diyos sa buong isang taon, malungkot tayo mga kapatid. Dapat tayo magdalamhati. Kasi ang message ngayon ay Peace of Tabernacle. Panahon ng sa Israel, kung sa Israel, this is a month of teaching. Of the 7th month, meron silang Rosh Hashanah. Ibig sabihin yung New Year nila ngayon. Doon sa unang araw, nag-blow sila ng shofar. Hallelujah. In every place, pinaingay nila yung shofar. Hallelujah. At meron po silang 10 araw mula nun ang pag-ihip ng shofar. At meron po silang 10 days of hope. Kaya sa Israel ngayon, sila, masyadong mababa ang kanila. Damdamin mo. Dahil pagsunod nila doon sa kautusan. Praise the Lord. At wala pa yung aking frontliner. Ang team natin mga kapatid in this day, September 28,
Tama ba? September 28, 2025. Ngayon po ay ika-16th year Thanksgiving natin yun. Amen. At ang ating tema ay looking diligently, lest any man fail of the grace of God. Napakagandang talata nito, mga kapatid. Kung natin po itong talagang hihimayin ng gusto sa tulong ng Diyos. Brothers and sisters, ang talatang ito is full of warning. Looking diligently. Pag sinabi ni Pablo, looking diligently, magsipagsikap, magsipagtyaga, maraming nakapalood dyan. Diligent. Ibig sabihin, kinakailangan nating gawin. Yung wag mawawala sa atin bilang mga Kristiyano sa huling araw na umaasa sa rapture. Kailangan, mga kapatid, wag mawala sa puso natin yung magsisikap, magtitiyaga. I'm not saying, sinasabi ko ito ako, gano'n. Kahit ako, mga kapatid, subject ako dito bilang isang manggagawa. Pero sinasabi ko, mga kapatid, na kung umaasa tayo ng kaligtasan sa Panginoon sa araw ng rapture, mahalaga po yung verse na yan. In Hebrews chapter 12, verse 15, ang sabi po diyan, looking diligently, lest any man fail of the grace of God. That is the first phrase, no? Yan po yung theme natin, looking diligently, lest any man failure of the grace of God. Another phrase, ito yung sinasabi ko, lest, merong unang lest, looking diligently, lest, sabi ka nun, any man fail of the grace. At ang sunod, sabi ni Pablo, lest any root of bitterness springing up trouble you, and thereby many be. Ano lang sabi? Bakit hindi ka? Ang sabi, lest any man root of bitterness springing up trouble you, and thereby many be. Bakit sabihin natin? Many be. Ano yun? Hindi kayo nagbabasa. Basahin ninyo. Lest any root of bitterness springing up trouble you, and thereby many be defiled. So mga kapatid, itong verse na ito, it's a full of warning. Hallelujah. It's a full of warning. Dalawang lest doon sa dalawang phrase. Pinapag-ingat po tayo, mga kapatid, ni Apostol Pablo bilang Kristiyano, bagamat ito'y sinabi niya sa mga taga-Hebreo. Na ang mga taga-Hebreo ay very sensitive. Masyadong silang mitikuloso, mga kapatid. Kaya natin hindi lang ito para sa mga Hebreo sa panahon ni Pablo, kundi para sa lahat ng Kristiyano. Hallelujah. Yung salitang rest, any man fail. Kapag tayo po ay umaasa sa Panginoon, pero nagkaroon tayo ng matinding kabihuan at tayo ay hindi nakaabot sa biyaya ng Diyos o natin. Masaklap yan, mga kapatid. Kung hindi po tayo makaabot sa biyaya ng Panginoon at nasa Hebrew din, nakalimutan ko kung saan yung verse, ano? Ang sabi ni Pablo, mahirap sa isang Kristiyano malaglag ka sa kamay ng Panginoon. Can you say amen? Can you say amen? Amen. Pakatandaan po natin, mga kapatid, that is yung pinaka-worst sa buhay natin bilang Kristiyano, na malaglag ka sa kamay ng Panginoon. Because if you fall in the hands of God, you fall from the grace of God. Can you say amen? Kapag tayo ay nalaglag sa kamay ng Panginoon, tanggal ka sa biyaya. Hallelujah.
Kaya mahalaga po ito mga kapatid para sa buhay natin bilang mga Kristiyano. Praise the Lord. Hallelujah. Ang next phrase, ang sabi po dyan, lest any root of bitterness springing up trouble you, and thereby many be defiled. Alam niyo po ba yung another phrase, lest any root of bitterness? Ano ba yung sa Tagalog ng bitterness? Kapaitan. Ito palang kapaitan sinasabi ni Pablo, ang kapag ito ay nanatili po sa ating mga kapatid bilang mga Kristiyano sa puso, ito yung isang pwedeng maging dahilan na malaglag ka sa biyaya ng Panginoon. Siyempre, marami nagpapaliwanag kung ano yung sabihin itong root of bitterness. Sabi gano'n, yung ugat ng kapaitan ay huwag sumibol. Kasi ang sabi ni Pablo, kapag ito ay sumisibol, tumutubo na yan. Nagdudulot yan mga kapatid. Yung ugat, pag tumutubo na yung ugat ng kapaitan, nagdudulot na yun mga kapatid ng pagkasira. Anong klaseng pagkasira kung iglesia, kung sa relasyon sa magkaibigan, in any relationship. Hallelujah. Relasyon sa pamilya, relasyon sa magkakaibigan, relasyon sa magkakapatiran, mga kapatid. If this root will be sprung up, brothers and sisters, there is a trouble. Simple lang yung sabi. Lest any root of bitterness springing up, there is a trouble. Magkakaroon po ng kaguluhan. Magugulo yung relasyon nyo, bilang magkapatid, bilang mag-asawa. Kung tumutubo yan, mga kapatid. Kaya bilang mga tao, bilang Kristiyano, mga kapatid, huwag po natin hayaan na yan ay sumibol puso natin. Pang tayo ay hindi, brothers and sisters, mawala sa nakalaang biyaya. Ang biyaya hindi lang kaligtasan mo. Ang biyaya ng Diyos ay napakaraming bagay when it comes to spiritual things. Yung mga spiritual na mga bagay, yan po yung biyaya. At dapat tayong mga Kristiyano makarating dyan. Kasi sabi ni Paul, looking diligently, lest. Kapag hindi po tayo, wala tayong attitude na mag-looking diligently to see o na magsikap. Hallelujah! Posibleng ang mga tao, sabi ni Pablo, ay hindi makaabot. Hallelujah! Hindi ba kayo makabalit? So ano itong mga sinasabi ko mga kapatid? Kung tayo ngayon ay mayroong tinatawag na Thanksgiving for the whole pagpapasalamat sa buong isang taon, ano yung dapat nating ipagpasalamat sa Panginoon ngayon? Kung tayo ay failure. Yung ang pagkabiguan natin, pwede natin ipagpasalamat sa Panginoon? Yes or no? Yes. Ipagpasalamat din natin sa Panginoon kung may kabiguan tayo. Na tayo ay magkaroon ng changes. Magkaroon tayo ng pagbabago sa puso natin. Hallelujah. Kaya, kung pag-usapan natin ito mga kapatid ko, biyaya ng Diyos, hallelujah, napakarami po niyan. Sabi ko po nga kanina, sa bawat panahon, at bilang tayo yung mga mananampalataya ng Panginoon, especially in these last days, bawat panahon merong minimiti ang Diyos para sa bawat isa. Merong gusto ang Diyos na dapat natin marating. At meron ang Diyos na gusto sa bawat taong ito na lilipas, meron tayong dapat magawa para sa Panginoon. Hindi yung bagay na gusto lang natin,
kundi yung bagay na gusto ng Panginoon sa buhay natin. Yan mga kapatid, kung bakit tayo may Thanksgiving, bakit tayo magdadaos ng Thanksgiving? Kasi dahil yun sa mga bagay na tinatanggap natin sa Diyos for the whole year. Not only the blessing material, but spiritual. Hallelujah. Ngayon, kung ang Diyos ay nagbababa sa atin, nagbababa ng mga bagay na spiritual, napakarami niyan, at ito ay isinasantabi lang, itinatabi sa sulok, hindi natin pinapansin mga kapatid. Hallelujah. Isang buong taon, sisingilin tayo ng Panginoon. Pinsenan. Sabi ng Panginoon, hindi mababaliwala na ang kanyang salita. Ay mabaliwala. There is a consequence. May consequence po ang pagbaliwala sa mga spiritual na bagay. Hallelujah. Kaya nga sabi ni Paul, looking diligently. These two praise, itong dalawang praise na ito mga kapatid, hallelujah, ay itong Hebrews chapter 12, verse 15, ay nagbibigay babala tungkol sa mga panganib, nakapaitan, at pagtalikod sa biyaya ng Diyos. Hallelujah. Nagbababala ito laban sa ugat na maaaring sumibol at magdulot ng problema sa spiritual na kalagayan. Hallelujah. Kaya, dalangin ko sa Panginoon mga kapatid, na sa araw na ito, sa aking pagtayo, sana yung aking sinasabi mga kapatid, sana samahan ako ng Diyos. Samahan po ako ng Panginoong Diyos na salitain nang walang alanganin sa puso ko. Ibig sabihin, gaano man niya kasakit, gaano man katanggap-tanggap niya, dapat mabitawan natin. Hallelujah. Hindi dahil tayo po ay nananakit, sinasalita lang po natin ito, kundi bilang paalala. Hindi bilang kung ano yung gusto ng Diyos, kung ano yung nais ng Panginoon. Kasi sa oras na ito mga kapatid, tayo ay mixed. Halo-halo tayo sa oras nito. Kaya hindi naman ako kasutulad ng ating kapatid. Ang talaga dividing the word. Kami pong mga magagawa ay may mga kanya-kanyang specialty with the gifts. Pero sana, hallelujah, mag-pick sa inyo kung anong kalooban meron ako. Parang lang sa ganun ay ginabang po kayo mga kapatid. Okay, so kaya nga sabi dito, itong Hebrew chapter 12 verse 15, ito po ay nagbibigay babala tungkol sa panganib. Yung dalawang binanggit ko po dyan, yung salitang lest, that is the first phrase, lest any man fail. The grace of God, and lest another, lest any root of bitterness springing up trouble you, and thereby many be defied. Okay. Kaya nga, mahalaga mga kapatid, na lagi po tayo nagbabantay sa kalagayan ng laman ng ating puso. Hallelujah. Bawat araw at doon sa mensahe na meron tayong tinanggap na mensahe. Hallelujah. Gusto ko ipakita sa inyo mga kapatid yung unang phrase. Lest any man fail. Fail not praise. Dito po sa unang phrase, kapag hindi po natin pinansin yung looking diligently, sigurado po tayo mga kapatid na hindi tayo makakarating kapag hindi natin pinansin yan. Ano yung yan? Ano yung dapat natin pansinin? Yung panawagan ng Diyos. Yung ibinibigay ng Diyos na instruction sa bawat individual, sa bawat couple, at sa bawat pamilya, at sa buong kongregasyon.
ay may binibigay kong ang Diyos na mensahe. Amen? Hallelujah. Na yan ay pinaparating sa atin ng Diyos upang tayo'y makinabang sa Kanyang mayamang biyaya. Actually, mayaman ang biyaya ng Panginoon kung ito'y atin lang nasisino. Kaya, kailangan natin pansinin, kailangan natin talagang pagtuunan ito upang tayo ay makarating sa biyaya. Kasi, brothers and sisters, naniniwala po ba tayo na may mga dating nasa biyaya, nakikinabang, ngayon ay wala na? Can you say amen? Diretsyon tayo mga kapatid. Hallelujah. Marami pong dati ang nakakalasap sa biyaya ng Panginoon. Ngayon po ay hindi na po natin kasama. Hallelujah. Anong sabi ni Pablo sa Hebrews chapter 6, verse 4? They have tasted the heavenly gifts, and then they shall fall away. Sabi ni Pablo sa Hebrews chapter 6, verse 4, it is impossible for those who were once enlightened and have tasted the heavenly gift and were made partakers of the Holy Ghost, 5, and had tasted the good word of God and powers of the word to come, verse 6, and if they shall fall, sabihin natin fall, hindi ba yan din yun nasa Hebrews 12:15? Am I right? If they shall fall away, to renew them again unto repentance, seeing they crucified themselves the Son of God afresh, and put Him to an open shame. Hindi nila alam na ang kalagayan nila ngayon lantad po sa kahihiyan sa harapan ng Diyos. If they shall fall, kung sila ay nalaglag sa kamay ng Panginoon, if they shall fall away unto the grace of God, brothers and sisters, sabi ni Pablo, to renew them again unto repentance, seeing they crucified themselves. Ipinapapako nilang muli si Kristo for the second time. Hallelujah. And that is blasphemy against the Holy Spirit. If they shall fall away. Kaya nga, sabi sa 7, must be in 7. Hindi na po yung ganun. Back to Hebrews chapter 6:1. 6:1. Therefore, leaving the principles of the doctrine of Christ, and let us go. Utos ba yan? Hindi. Utos yan. Let us go unto perfection, not laying against the foundation of repentance from dead works and faith toward God. 2, of doctrine of baptism, laying of hands, resurrection of the dead, eternal judgment. 3, and this will do if God permit. 4, kaya balik lang sa verse 1 and 2. Ano sabi? Living the principles of the doctrine of Christ. Kaya inuutos po ng Biblia na kailangan po natin umabante. Kailangan natin umusap. Hindi po tayo dapat nananatili na sa kung ano lang yung gusto natin. Huwag tayong manatili na yung ating tengang sinasanay na yung mga bagay na gusto lang niyang marinig at papasukin yan yung gusto natin. At yung ayaw ay tinatabi na, mga kapatid. Hindi po gano'n. Kailangan po, kung ano man ang ating mapapakinggan na nanggagaling sa talagang ginagamit ng Diyos, they have the Spirit of God, they are also Christ, anointed in this end time. Kung ano man ang sinasabi nila, pakinggan natin.
Gaano man ito kasakit, kung ito'y makakabuti at pagdadala po sa atin sa biyaya ng Panginoon, tanggapin po natin. Kahit ito po ay para sa atin. Si Pablo din ang may sabi na may mga namumuno sa iglesia na tinawag ng Diyos para magdala ng kanyang salita. They have the right and they have the authority to give the oracles of God. Hallelujah. Amen. Hindi masama kung ang kongregasyon nagsishare na, nagpapakain din sa pastor. Hindi natin binabawal yan. Yan ang target natin. Amen? Hindi lang po kami pastor ang bumababa ng mensahe para sa inyo. Hindi yan, mga kapatid. Kundi ang bawat isa sa inyo dapat makarating. Ano yun? Sa biyaya na kayo ay nakikinabang sa mga heavenly things. You have tasted the word of God in heavenly things at kayo rin ay nagbabahagi upang ang mga pastor, elders ay makakain din naman. Amen. Yan po kasakdalan, mga kapatid. Hindi po kasakdalan yung habang buhay kami nasa pulpito ito at salita ng salita sa inyo. Hindi po yan ang assembly ng Panginoon na sa takmay. Ang tunay na assembly sa Panginoon, lahat po tayo ay dapat mag-share ng salita, ang mensahe natin to benefit others. Sabi nga, sa 2, sabi, therefore, 2. Doctrine, baptism, verse 1 pala. Living the principle. Iwanan natin yung mga pangunahin. Bakit po kasi, kapag nananatili po tayo sa mga basic teaching, yung mga basic doctrines, mga kapatid. Sabi dyan, no, sinabi ko ano yung mga basic doctrine, tama? Brother Francis? Sinama pa dyan lahat, binanggit dyan basic doctrine. Eh ano yung perfection? Sino nakakaalam ng perfection? Ask kamay. Wala? Yung perfection ng mga kapatid ay progressive revelation. Dadahin ka ng progressive revelation sa pagkabarihan. Hallelujah. That is a perfection message. Perfection message, yung nakarating po sa progressive, nakarating po sa training ng offensive, mga kapatid, ay magtuturo din sa inyo. Magtuturo din sa atin ng mga bagay na nasa tayo. Hallelujah. Sige po, kung tayo dito mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Okay. Yan, ang sabi ni Pablo. Pablo, living the principles. And let us go unto perfection. So, kailangan po talaga na bumabante po tayo. Praise the Lord. Hallelujah. So, nandito yung aking, dumating na yung aking, dito, frontliner po mga kapatid. So, Joel? Sige na. So, sa yung aking frontliner pero medyo late. Natin alam yung ability. Okay, so nasundan niyo mga kapatid? Can you say amen? Napakahalaga mga kapatid nung paglakad po sa kasakdalan. At ito sa atin, ang kasakdalan ay progresibo. Yung umaabante po tayo. Hindi naman po ito yung mga advanced teaching about advanced doctrines ng mga kapatid. Right? Hindi ito nasaling mali yan. Pero yung talagang sinasabi ni Pablo yan, mga kapatid, ay may kinalaman sa attitude natin. Hallelujah. Hindi lang ito puro dito. Kundi attitude din natin kailangan mas mahalaga yun. Hallelujah.
Praise the Lord. Sige, habang naghahanda po yung ating kapatid, balikan po natin yung ating tema. Hebrews 12:15, looking diligently, lest any man fail of the grace of God. So, dinidiinan ko yung fail. No, yung failure na hindi dapat tayo ay magkaroon ng kabiguan na hindi natin parating ang biyaya. So, yung ating tema, mga kapatid, inuutos ng Diyos sa paraan at sa pamamagitan ni Pablo na kailangan po natin lahat ng Kristiyano ay makarating po sa biyaya ng Diyos. Amen. Lahat, walang hindi. Amen. Kasi kung hindi tayo makakarating sa biyaya niyan, you miss the rapture. You miss the benefits, the spiritual benefits that comes from that. Hallelujah. So, yung salitang faith, yung salitang failure, minsan nakakabuti rin yung failure. Kasi yung kabiguan nagtuturo sa atin yung para sa lubos na kasagdan. Pero hindi tayo dapat dyan manatili. Nalagi na lang tayong bagsak. Kailangan din natin lumakan. Hindi ko sinasabi yung fail ay baliwalay natin. Sabi nga, yung minsan yung pagkabigo ang minsan ay naghahatid din sa atin sa isang mas malawak na tagumpay. Praise the Lord. Okay, dito po sa another phrase, yung sinabi ko, lest any root of bitterness. Alam niyo po mga kapatid, maraming paliwanag tungkol sa root ang mga denominasyon. Pero nandito na tayo sa huling araw eh. Dapat po maintindihan natin kung ano yung root. Root of yung bitterness na pinanggagalingan niya. Ano yun? Springing bitterness of his roots. Na parang pinaliktad ko mga kapatid. Kasi mahalaga maintindihan natin kung ano yung root. Alam niyo kung ano yung root? Yan po yung total depravity. Yan po ang genes ng serpent. Amen? Na kung saan ay gumagana sa laman natin. Kumikilos sa laman natin. Kapag yung serpent, yan po ang aangat sa buhay natin. Yung wickedness na yan. Hallelujah! Magpo-fall po tayo lest any man fail of fall. Kapag yung ating root is the genes of the serpent, ang nangingibabaw na yun sa ating spirituality. Hallelujah! Hindi po talaga tayo makakarating sa biyaya. At anong sabi ni Pablo dyan, kapag nangibabaw yung genes ng serpent, ang sabi niya, that the bitterness, ano yung bitterness? Kapaitan. Hallelujah. Kapaitan. Yung ano yung kapaitan, Brother Francis, parang pait. Bitterness. Pait, may kapaitan tayo sa puso natin. Alam nyo, yung kapait, dahil nag-uugat siya, no? Doon sa galing sa doon sa genes ng serpent. Kapag yun ay umaangat, nabubuhay mga kapatid, lilitaw yung bitterness. Lalabas yung kapaitan. At kapag ito ay nai-entertain na sa puso natin mga kapatid, anong sabi? Makakahawa yan sa karamihan. At kung mahawa ang karamihan, what will happen to the church? What will happen to the assembly? Hindi makakarating sa biyaya ng Diyos. Hindi makakarating sa perfection ng Diyos. Kasi bakit? Because of bitterness, magkakaroon ng iba't ibang emosyon. Hallelujah. Say amen? Ganun po mga kapatid. Kaya di lang tayo magkakapatid, mananampalataya. Kailangan po talaga natin magkaya. Kailangan natin magkayan po yung bagay na yun. Kapag nakikita na po natin yung mga sumisibol na ito, kailangan na po natin sumilin. Kasi hindi po yan parte natin bilang mananampalataya na tayo is biyahe para sa Panginoon. Hindi kasama yan. Sabi ni Pablo, iwanan natin yan. Let's lay aside this burden. Iwanan natin yan sa takbuhin ito. Eh yung biyaya ng Panginoon, may finish line na kailangan. Parang nasa loob ng takbuhin ng biyaya ng Diyos. Hindi tayo makakatakbo ng maayos kapag may mga kabigatan. At yung kabigatan na yan ay isa sa mga bitterness.
Diyan ba kayo mga kapatid? Can you say amen? Can you say hallelujah? Praise the Lord! Praise the Lord. Sige, pagandang po natin ang aking kapatid. Ayaw po. First and foremost po, purihin ang Diyos sa buhay. Ang nag-iisang Diyos na siyang ating pinaglilingkuran. Ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, at ang Diyos ni Cristo. And I hope po, lahat po na nakaupo ngayon sa upuang ito, na dyan po sa upuang yan, ay isa ng po spirit natin ano po. Kaya tayo kinikilalang nag-iisa at tunay na Diyos. Everybody say amen. Ang tagal lang po ng nerves. Binigyan na po ako ng 5 minutes po. Nakaraan 10 to 15 minutes, pero naging 5 minutes na po eh. Pero okay lang. Hindi po tayo galit, ano po. Ang topic po ay mula doon sa tema po na ibinigay ni Pastor Mio about Hebrews chapter 12 verse 15. Yan. Hebrews chapter 12 verse 15. Ganito po. Background lang po doon sa Hebrews mula doon sa author and doon sa book para po makarelate tayo, maintindihan po natin kung ano ba yung book of Hebrews and kung sino din ba yung author, ano ba yung ini-emphasize sa Philippine out ng author doon sa book of Hebrews. Ang author po dito, ang totoo po niyan, wala pang eksaktong, there's no concrete evidence that Apostle Paul is the writer-author of the book of Hebrews. Kinonsider lang siya na ang Hebrews is one of the 14 epistles of Paul. 2 Peter chapter 3 verse 15 and 16 na mula sa mga sulat ni Apostle Paul. Ngayon, ano bang gusto iparating ng author-writer ng book of Hebrews? Sa book of Hebrews. And sino ba yung kanyang audience and ang kanyang listeners? Kundi yung mga Jewish converted Christian. Na sa panahon natin ngayon, tayo ang nire-representa noon. Tayo mga Christian believers. No? Tandaan natin na ang audience ni Apostle Paul, sundan natin sa Apostle Paul na lang, no? Na ang audience niya, ang listeners niya, ay mga Jewish converted Christian. Mga believers yung audience niya. Kaya naman, itong author-writer na to ay isa siyang quotationer. Kumukuha siya ngayon ng mga referensya niya sa Old Testament. For example, ang Hebrews chapter 1 verse 8 to 9, ang referensya niya ay galing kay Psalms chapter 45 verse 6 and 7. Hebrews chapter 1 verse 5, Psalms chapter 2 verse 7, Hebrews chapter 1 verse 3, Psalms 110 verse 1, Hebrews chapter 5 verse 5 and 6, Psalms chapter 110 verse 4, if my memory serves me right now. Now, sa Psalms lang ba siya kumukuha? No. Meron ba rin siyang mga referensya? Kinukuha niya yan sa Book of Jeremiah, Habakkuk, Deuteronomy, Isaiah. Now, bakit ko ba yan sinasabi, no? Ang Hebrews 12:15, ang referensya niyan ay nagmula din sa Deuteronomy, nanggaling sa Old Testament. Mamaya po, ibibigay ko po yun. Pero bigyan ko muna ng background si Hebrew. Ang Book of Hebrew, ang gusto niya iparating dyan, no, na itong mga Jewish converted Christian ay manatili sila doon sa pananampalataya kay Kristo. Manatili sila sa pagiging Kristiyano. And huwag na silang bumalik pa doon sa dati nilang tradisyon, which is Judaism.
No? Patunay na yun din mismong writer-author ng Book of Hebrew ay isang Jewish. Bakit? Sabi niya, Hebrews chapter 1 verse 1, ang Diyos ay nagsalita sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon, sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta na siyang tapos nasa panahon ngayon ay nagsalita sa kanyang anak na siyang tinalagang tagapamana ng natang bagay. Yung word na atin is nagtiklaim siya na siya mismo ay Hudyo din. So malinaw na ang writer ng Book of Hebrew ay isang Hudyo. Na kumukuha siya ngayon doon sa Old Testament ng mga referensya para maintindihan siya ngayon ng mga Jewish. No? Na yung mismong, ang itinataas niya kasi dito, ang ipinapakila ng writer ay si Kristo, na siya ang higit sa lahat, na siya ang superior. Superior siya sa angel, superior siya doon sa mga Old Testament prophets. Yun ang mga gusto niyang ipin-point dyan sa Book of Hebrews. No? And siya nga isang quotationer. Ngayon, anong relation doon? Bakit ko-mention na siya ay quotationer ng Old Testament? Dahil ang Hebrews chapter 12 verse 15, na ang sabi doon sa King James Version, looking diligently, lest any man fails to obtain the grace of God, lest any man in the root of bitterness, the speaks of because trouble, and thereby may be defiled. Yan ay hango niya sa Deuteronomy chapter 29. Na, pwede po bang sinay oras ko po, no? Okay, ibigay ko na lang yung ng Deuteronomy chapter 29. Ito yung ang admonition nito, ang reminder nito, ang paalala nito ay yung ang Diyos ay ang Diyos patungkol, ang paalala ng Diyos kay Moises patungkol sa mga Israelites, no, na doon sa pagiging kabutihan ng Diyos sa kanila from slavery to freedom and so on and so forth. Na pagdating sa verse 17 and 18, pwede po bang palagay 17 and 18 po? Deuteronomy chapter 29. Thank you, Brother Josvano. Okay po. Diyan po niya hinango yan. Yung Deuteronomy ay Hebrews chapter 12 verse 15. Okay. Pwede po sa Tagal kung pwede para. Okay po. At inyong nakita ang kanilang karumal-dumal. Sabi niya. At ang kanilang mga idolo na kahoy at bato, pilak at ginto na sa gitna nila. Verse 18. Baka magkaroon sa gitna ninyo ng lalaki o babae o angkan o lipin ang puso hinuwalay sa araw na ito sa Panginoon nating Diyos na yumaong maglingkod sa mga Diyos ng mga bansang iyon. Alam niyo po, ang pinutukoy po dyan is about apostasy and idolatry. No? Yung po ang context mo ng Hebrews chapter 29 verse 17 and 18. At doon ito hinango. Yung see to it, in looking diligently, see to it, no? Carefully, nasabi nga sa Cebuano, pagbantay ka mo, na sa Waray is mag-andam ka mo. Na sa aming mga Ilocano, ang sabi ng agtalinay kayo, in Chabacan is miradiel, no? Yan ay may Greek word na episkopeo. No? Looking diligently, pag-ingatan, no? Ngayon, ano ba yung, kasi sabi doon, meron siyang pinupunto, no, looking diligently, lest any man bears of the grace of man, lest any root of bitterness that speaks up and causes trouble that many be defiled. Ano ba yung root of bitterness? Ano bang root of bitterness? Yung common po, hindi po ako magtatawa kasi minsan yan po ang nakaka-offend doon sa mga listener yung nag-mention ng name tapos hindi nagsagot na offend siya. Kaya any volunteer, ano ba yung root of bitterness? Okay po, may singay oras ko. So, ako na lang. Ang root of bitterness, hindi lang po yan yung bang unforgiveness or unending anger, resentment sa mga loob, kaya mula sa maliit, lumalaki, tapos hanggang sa ganon, ay nag-cross yan ng problema at nakahawa ng iba, nakatisod ng iba. Hindi po yan ang ibig lang sabihin ng root of bitterness na gustong i-emphasize nitong author ng Book of Hebrew. Ang root of bitterness, ito yung mga poisonous doctrine, false teachings, no? Kaya nga, doon sa Deuteronomy chapter 20 verse 18,
Merong false doctrine doon. Huwag na nga nilang balikan yung idols, yung idolatry. No? And by the way, hindi ko pala nasabi kung ano pong meaning ng apostasy. Apostasy means, ano po ba apostasy? Pwede mo yung grace na yan so sino nakakala ng apostasy? Okay. Apostasy is pagtalikod sa pananampalataya. Apostasy is turning away from faith, turning away from true God and embrace false gods of this nation. Yun ang ibig sabihin ng apostasy. And what's the another form of apostasy? No? Yung pag-abandon mo doon sa Christian faith, Christian belief, sa Christianity, is pag-abandon mo din doon kay Kristo. No? That is apostasy. Na ipinagpapauna sa kanila na huwag nilang gawin yon, na silang bilang mga Israelites ay pabalik pa doon sa pagkakaroon ng Diyos-Diyosan. Ang apostasy kasi, ang thinking kasi ng apostasy, ba, lumipat ka doon sa isang religion, ang thinking niya is tama yung nilipatan niya. Pero hindi niya alam, yung palang iniwan niya, ay yun ang masigit, yun ang pinakatama. That is apostasy, no? Ngayon, balikan ko yung root of bitterness. Yung root of bitterness na tinutukoy doon is yung mga false doctrine, mga man-made doctrine, na dapat ay ingatan. Bakit? Dahil nagkakaroon niya ng resulta na maging ang lahat doon sa loob ng congregation ay nangahawa sila, nakukontamina sila. Contaminated din sila doon sa mga maling katuruan na nagsasalita dito sa pulpito. Yun ang ibig sabihin nun. Now, idinagdag pa yung kay yung verse, actually hindi talaga to verse, ano to ang kabuuan nito is 14 to 17, no? Ngayon, sa 16, lest any fornicator. Fornicator, ang ibig sabihin ng fornicator doon is, wala na oras. Ay, sorry po. Bilisan ko na po ulit. Okay. As yung pagiging unholy or godless po. Ano po? May 2 minutes pa naman po. Sorry po. Yung pagiging unholy po and godless ni Esau, ibinigay na example doon. No? Ngayon, medyo na-interrupt kasi ako kaya, okay. Dahil sa oras po, ano, kaya kailangan i-on, concise. And, okay. Sige po, ibigay ko na lang po yung pinaka-basic ano po. Ito pong Hebrews chapter 12 verse 15 is about apostasy and idolatry, mga wrong teachings, wrong doctrine po, mga nakalalasong turo na kung saan ay nakakahawa dun sa iba, na titisod ang iba. Ayun po ang reason. Ito po ang context ng Hebrews chapter 12 verse 15 na ang sabi pa nga niyan sa waray, no? Kung kita-translate po natin yan, sabi doon, mag-andam ka mo nga anay dili magkulang hagrasya ng Diyos, nga dili magtubo ang gamot han kapaitan, nga magiging hinugdan, nga makadugta hadamo. Tama po ba? Ang sabi ngayon pa sa Cebuano, pagbantay ka mo nga anay dili magkulang hagrasya ng Diyos. Ay, magbantay ka mo nga dili magkulang hagrasya ng Diyos, nga dili magtubo ang gamot han kapaitan, nga magiging hinugdan magdugta hadamo. Dahil pag sa Bisaya, iba naman po, no? Pagbantay ka mo, nga anay, walay usa kaninyo nga mahimulag sa grasya sa Diyos, sabi doon. Nga magtugod nga, adunay liso sa kapait, yun ang sabi doon. Na ang sabi naman sa amin sa Ilocano, ang talinay kayo, iti parabor iti Diyos. Tapnon saan arumar iti ramot, iti panakapait iti anyaman na lugar. Kit gapon iti daita at madadael dagiti ito. Marami po ang nakukontamina doon sa mga ganung maling katuran po dito sa pulpito ito. Hanggang doon lang po muna ako, ano po, dahil po, eksakto po, 0-0 po yung Thank you. Salamat sa ating frontliner, Brother Joel. Praise the Lord sa kanyang contribution sa topic na tema natin. At ipagpapatuloy ko mga kapatid yung aking pong binabanggit po kanina. At salamat doon sa mga bagong nakarating ngayon. Nahabol sila mga kapatid sa morning service. At binabating namin kayo mga kapatid. At doon sa mga bisita na rito, hindi namin po nabati.
At ang gawain naman natin ngayon ay, ito ay umpisa ngayong umaga sa ating assembly. At ito ay tuloy-tuloy mga kapatid, walang photo nito. Ako ang start, pero tuloy-tuloy ito hanggang mamaya. Kasi ang araw na ito ay araw ng Thanksgiving. Amen? So, palakpakan natin muli ang Panginoon mga kapatid. At tuloy natin. So, nababanggit nga ng ating kapatid from Hebrews chapter 12, na didiinan po niya yung salitang root of bitterness, no? Na aking naman nabanggit din kanina. So, tama din yun mga kapatid. Marami, sabi ko nga kanina, ang denominasyon ay meron ding mga turo tungkol dyan. So, wala naman tayo sa denominasyon, dito na tayo sa mensahe. So, dapat talaga na makita at matumbok po natin kung ano yan, root na yan mga kapatid, na related na doon sa fail o fall na hindi makaabot doon sa biyaya ng Diyos. Yan po yung ating binabalangkas ngayong umaga. Alam niyo mga kapatid, tama, may mga, hindi lang ito apply sa doctrines, yung root. Actually, kung talagang susuriin talaga natin mabuti yung bagay na yan, at dapat makita po natin, hindi lang siya aral ng doktrinang mali. Ito po ay klase ng espiritu. Yung klase ng espiritu po ito na pwedeng makahawa sa karamihan, na pwedeng makapambulag at ang tao ay hindi makarating sa biyaya na pinag-uusapan natin. Yan po yung spirit. Hallelujah. At sa Biblia, meron po tayong pwedeng maging halimbawa dyan sa root na yan. Diyan sa ugat na merong kapaitan, ay meron po tayong karakter na pwede nating gamitin. Sino po ang nakakakilala sa inyo kay Cain? Halos marami, no? Liban sa hindi nakakakilala. Ulitin ko, sino nakakakilala sa inyo kay Cain? Taas ang kamay. Yung hindi nagtaas ng kamay, ibig sabihin, hindi nyo kilala. Honest. Kung alam niyo, taas kayo ng kamay. Okay. So, doon sa mga nakakakilala at para din doon sa hindi nakakakilala, itong root na ito, paano natin ilalarawan kay Cain yan? Yan po ay klase ng espiritu na pwedeng makahawa sa karamihan o lahat ng tao. Can you say amen? Ang sabi po sa Genesis chapter 4, sa istorya ni Cain, hindi natin masyadong elaborate. Si Cain ay adopted child ni Adam. Alam niya na mga initan. Hindi anak niya ni Adam. Anak siya ng serpente. Okay. So itong anak ng serpente na ito may katangian, may karakter. Na ang kanyang karakter, na ang kanyang katangian sa kanyang spirito ay wicked. Sinabi po ng John chapter 3 verse 12, si Cain is of that wicked one. Hindi sinabing si Cain galing kay Adan. Kaya ano man ang pinapakitang espiritu, karakter o espiritu ni Cain, hindi galing yon sa anak ng Diyos. Okay? So, siya kasi yung ugat niyan. Siya galing sa kanya yan, kay Cain. Galing sa serpente. Okay. Ano ang sabi mga kapatid? Genesis chapter 4 ba yun? Verse 7. Ang sabi sa Genesis chapter 4 verse 7, pansinin niyo ito mga kapatid. Kung ikaw ay gumagawa ng mabuti, di ba ikaw ay mamarapatin? That's question mark. Sino ang kausap ni Cain? Diyos. Kilala ba ng katabi mo kung sino ang kausap na... Tanungin niyo yung katabi niyo. Sino ang kausap ni Cain? Tanungin niyo yung katabi niyo. Ano daw ang sabi? Ang Diyos. Participation lang. At kung hindi ka gumagawa ng mabuti, ay nahahamdusay ang kasalanan sa pintuan. At sa inyo'y mahihiluhod ang kanyang nasa. At ikaw ang kanyang papanginuin niya. 8. Okay na. At kaya sinabi ni Cain sa kanyang kapatid na kay Abel, at nangyari nang sila'y nasa parang, ay nagtindig si Cain laban kay Abel. Sorry, teka.
hindi nalaman kay Abel ang kanyang kapatid at siya'y kanyang pinatay. Pinatay po ni Cain ang kanyang kapatid. Okay, hanapin natin sa verse 6, verse 5. Verse 6. At sinabi ng Panginoon kay Cain, bakit kang nag-iinit at bakit namamanglaw ang iyong mukha? Saan yung sinabi dyan? Ang sabi ni Cain, ang verse, ako ba ay tagapag-alaga ng aking tagapagbantay ng aking kapatid? Is it verse 7 o verse 8? Verse 8. At kaya sinabi ni Cain, sa kanyang kapatid na kay Abel, at nangyari nang sila'y nasa parang 9, verse 9. At sinabi ng Panginoon kay Cain, saan naroon si Abel na iyong kapatid? At sinabi niya, aywan ko. Alam niyo yung salitang yan? Yan ang espiritu ni Cain. At yun yung sinasabi ni Pablo, mga kapatid, na klase ng ugat na meron sa hayop, yung serpente, yung bestiality. Hindi yan maitatago, mga kapatid. Yan ay lilitaw at lilitaw. Kung hindi siya anak ng Diyos, yan ay hindi maikukubli. Kung maitatago yan pansamantala, lilitaw ang klase ng espiritu niyan sa ibang bagay. At yun ang tawag doon, Nicolaitan Spirit. Sabi nito, at sinabi niya, aywan ko! May sagot na yan, Diyos ang kausap ni Cain. Hindi ba alam ni Cain Diyos ang kausap niya? Alam. Pero bakit may ganun siyang attitude? Kung ikaw ay anak ng Diyos, kung si Cain ay anak ng Diyos, hindi yan magsasalita ng ganyan. Amen? Amen. Kasi yun ay spirit. Nasa kanya yun. Ang sabi, at sinabi niya, anong iyong ginawa? Ang tinig ng dugo ng iyong kapatid ay dumadaing sa akin mula sa lupa. So, ibig sabihin, mga kapatid, dito, gusto ko na masyadong mahabain yan, na ang tinutukoy, mga kapatid, daan, at dito sa paksang pinag-usapan natin, that we should be aware. If we are the child of God, children of God, kailangan bantayan po natin yung klase ng Spirit of God. Amen? Kailangan bantayan po natin yung Espiritu na may dalang muhi, may dalang bitterness. Yung kapaitan, muhi din yan. Nakakahawa yan. Hindi niyo mapapansin ang sabi, that many shall be defiled. Balik doon sa 12:15. At kung hindi mababantayan at hindi iyan masusupi, mga kapatid, ang sabi ni Pablo, many shall be defiled. At ang ilan ay mahahawa. Anong sa mahahawa? Hindi lang sa mali, doktrina, maling klase ng espiritu. At yung maling klase ng espiritu, mga kapatid, tanungin ninyo ulit ang inyong kapatid. Kapatid, ano yun? Tanungin niyo. Mag-ano tayo? Tanungin niyo yung kapatid niyo para hindi lang nakatingin kayo sa akin. Tanungin niyo yung katabi niyo, bawat magkatabi, tanungin niyo. Ano yung klase ng espiritu na yan? Ano naman sagot? Nicolaita. Ang espiritu ba ng Nicolaita mararapture? Ang espiritu ba ng Nicolaita may kapatawaran? Bigay na sagot. Ha? Paano ang espiritu ng Nicolaita ay hindi mapapagawa? Tama. Lahat tayo at kahit sino dito ay nakaranas ng spirit of Nicolaita. Pero huwag tayong magpahawa. Huwag tayong manatili na nandyan sa espiritong yan. Kaya sabi ko kanina, in-decide ko si Cain. Si Cain walang galang sa Diyos. Ano ba yung pagsamba sa Diyos? Napapatawad ang Nicolaita pansamantala.
ay hindi napatawad kasi ang sabi ng Diyos, kung gagawa ka ng mabuti, hindi ko ba maparapatin? Binibigyan siya ng Diyos ng pag-asa. Pero ang tanong, si Cain ba sa kalagayan ng Espiritu, nagpakumbaba ba siya? Pinakita na nga kung paano yung sagutin ng Diyos eh. Meron bang ganyan dito? Tanungin natin ang katabi natin. Minsan ba ginaganyan natin ang Diyos? Minsan bang tinuturo natin yung Diyos ng ating daliri para sisihin sa mga ibang bagay? Hindi dapat yan. Ang Diyos, sabihin ko sa inyo sa ating lahat, tapat ang Diyos sa lahat ng bagay na ating pangangailangan. Hindi ang material, ang spiritual, na bagay na dapat natin igalang. Dapat natin sambahin. Ang paggalang ay uwi ng pagsamba. Maraming sumasamba sa Diyos pero wala namang galang. Yan yung tamang paggalang sa Diyos. Pagsunod. Sabihin mo sa kapatid mo, pagsunod. Tamang paggalang ay pagsunod. Hallelujah. Andiyan ba kayo makawali? Kaya, root of bitterness, it's not only a false doctrine. Root is also a kind of genes of the serpent. And not only for the genes, it is also the spirit. Spirito na yan, agus na yan sa espiritu. At kung ang espiritu ito ay hindi magsisisi, kasi pwede magsisi, tapi binibigyan ng pagkakataon, binigyan si Cain ng Diyos ng pagkakataon makagawa ng mabuti. Pero yung kanyang espiritu ay nanatiling ang repentance. Hindi na niya inamin yung ginawa ng karumal-dumal sa kapatid niya. Pinagtakpan niya. At sinabi niya, wala akong pakailan. Diyos ang kausap, tapos sasagutin niya na gano'n. Tignan niyo po kung gaano kabuti ang ating Diyos. Tignan niyo po mga kapatid, kung gaano ang Diyos, alam natin na napakalaki at napakataas, napakalawak. Tingnan niyo po mga kapatid, yung kanyang isang nilalang na yan, ibinaba niya yung sarili para maintindihan siya sa kumaging gusto ng Diyos. Tapos gagawin niya. Amen? Hindi ang Diyos sobrang taas na hindi tayo maabot. Actually, napakadakila talaga ng Diyos. Para maintindihan ka, para maintindihan ako, na minsan hindi natin maintindihan, bumababa ang Diyos para magpaabot ng sa inyo ng kanyang nararamdaman. Amen? Amen. Kaya nasabi sa Genesis chapter 6, di ba? Nagsisisi ako na ang tao nilalang ko. Bakit? Aba, parang hindi alam ng Diyos na ang kanyang nilalang ay gagawa ng ganyan. Ano bang Diyos yan? So, ganun ba ang ibig sabihin? No? Kaya sinabi ng Diyos yan. Ibig sabihin, sa sinasabi ko, ang God is so big God and He is a lofty one. Hallelujah! Nagawa ng Diyos na ito na paliitin niya yung kanyang sarili para doon sa kausap niya at maintindihan siya. Hindi ito yung hindi alam ng Diyos gaya ng sinasabi ng ilan. Meron daw hindi alam ng Diyos. Hindi po yun. Ang Diyos po ay napakatalino at walang bagay na hindi na alam sa loob ng universe na ito. Can you say amen? Alam ng Diyos ang lahat ng bagay. Ginagawa lang ng Diyos na nagpapakababa siya, nagpapakaliit siya mga kapatid, para maintindihan natin ang nararamdaman niya. Kasi kung hindi gagawin ng Diyos yan, paano mo maiintindihan sumasama ang loob ng Diyos sa tao? So kaya ginawa ng Diyos yan to level itself to His creation. Ganon siya kadaki. Palakpakan natin ang pangalaman. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Gusto ko lang, total tuloy-tuloy naman ang fellowship natin kung sakaling mabitin na kasi may oras na. I have few minutes. Yes, nakatingin ako. Gusto ko lang ibahagi at siguro kung mabitin kayo, pwede natin ituloy. Please, pakishow yung Feast of Tabernacle, yung orange. Meron akong gusto i-share, gusto ibahagi. Yung feast, 7 feast. Kasi napapanahon po tayo ngayon, pakilagay lang yan mga. Sige. Napapanahon po ang panahon natin ay Feast of the Trumpets. Amen?
Sino nakakaintindi? Kasi maaaring iba hindi naiintindihan to. Pero doon sa nakakaintindi, mag-amen kayo kung alam niyo. Sino nakakaintindi na ang panahon ito ay Feast of the Trumpets? Amen! Amen! Mga nakakaintindi. Okay. Pansinin niyo po ito mga kapatid. Meron akong gustong ipakita dyan na sino nakakaintindi ko nito? Can say amen? Okay. Spring and fall. Ito ay 7 feasts of Jehovah o Yahweh. Meron sa Israel na ibinigay na kapistahan, na 7 kapistahan. Magsisimula sa Passover, Unleavened Bread, First Fruit, Pentecost, Trumpets, Atonement, and Tabernacle. Pitong kapistahan na ito ay napapaloob sa 2 buwan. First month at saka 7 month. Ika-unang buwan, ika-7 buwan. Sabihin, sa unang buwan, ito yung mga pistang nagaganap. Sa ika-7 buwan, ito ang pistang nagaganap. So ngayon, tapos na yung Passover, dahil ang Passover ay panahon ng spring. Kailan ba ang spring? Month of Nisan. The first month is month of Nisan. Month Nisan 14, pinatay ang Cordero. Sa loob ng unleavened bread, dito sa ikalawang araw, nabuhay si Kristo. So sa panahon ng spring, at first fruits, Pentecost, 7 weeks, Feast of Weeks, at ito pong tatlong natitira dito mga kapatid. Hallelujah. Trumpets, Atonement, and Tabernacle. Nandito po tayo ngayon sa panahon ng 7 month of Israel. Sa buwan natin is month of September to October. Na noong September 23 and 24, nagsimula ang pesta ng mga trompeta sa Israel. Can you say amen? The Feast of the Trumpet. At itong panahon ng fall season sa panahon natin ngayon sa Israel ay sa panahon ng trompeta, nag-blow ang shofar in all around of Jerusalem. Nag-start tong 7 months of that first day, 7 months sa unang araw na yan, napaka-holy convocation sa Israel. At ito po ay may signified sa ating panahon. Can you say amen? May signified yan dahil sa panahon na tumunog ang trompeta sa Jerusalem, sabi ko kanina, tahimik ang buong kalye, walang nag-drive, sarado ang tindahan, walang nagkukwentuhan sa kalye. Why? Because when the shofar, when the trumpet was blown, there is a silence in all places of Jerusalem. Bakit? Kasi meron silang tinatawag na 10 days of awe. Ano yung awe? Parang napakda, pero igang-igang sila ng kapatid. Until they reach, after 10 days to reach an atonement period. Hallelujah. May 10 araw sila, start nung 23 and 24, pag-blow ng trumpet. Ano yung larawan na yan sa ginagawa ng Israel, ginagawa din ng mga Messianic Christian? At ito ba may significance sa atin? Yes. Kaya ang sabi ko kanina sa aking pagtuturo mga kapatid, sumasabay din tayo sa pistang yan. Pero hindi sa ginagawang tulad nila. Mas mataas na antas dahil binigyan tayo ng Diyos, ng revelasyon, na gawin natin ng higit ang ginagawa nila kaysa ginagawa natin. Ano yung pwede natin gawin na masigit sa kanila? Kung may mensahe tayong tinanggap ngayon, at itong mensahe ay present truth, ito ang mensahe ng hukom, mensahe ng pampamilyang kaligtasan, paghahanda sa rapture, hallelujah, ay kailangan magkaroon po tayo ng o pagda na within 10 days, dapat tayong nagkakalamhati yun kung hindi natin natutupad yung pinagagawa, yung gusto ng Diyos sa atin bawat panahon. Ano yung bawat panahon na ito? Since ngayon,
last days natin, Thanksgiving natin, katapusan na yun, tapos na yung mga nakaraan. Gusto ng Diyos. Nagawa mo, hindi mo nagawa. Ito yung panahon magpapasalamat natin sa Panginoon. Whether you are faint or whether you are victorious. At itong simulang araw, ito yung katapusan, ito rin yung simulang araw. Can you say amen? Ang taon natin, hindi tayo sabay sa taon ng mundo. Ang taon natin sa iglesia ito, ang katapusan, itong araw na ito. So, ibig sabihin, ngayong araw na ito matatapos, ngayong araw din ito magsisimula yung gustong gawin natin para sa Panginoon. At tayong lahat na narito, kailangan makiisa sa gusto ng Diyos. Walang dapat hiwalay. So, dahil wala akong time, bibitinin ko lang kayo mga kapatid. Sabi, sino nakakalam sabi ni Kristo? No man knows days and hour is coming. That is in Matthew chapter 24 verse 36. Alam niyo ba yung sabi ni Kristo niya? Hindi dahil sa hindi alam ng mga alagad ang bawat panahon ng kanyang pagpaparito. Wala na ako oras doon. Pero sabi ni Paul, ay ni Jesus Christ, tinanong yung mga alagad at nagpaliwanag siya. At nung makuha ng mga alagad ang tungkol sa kanyang pagbabalik, tinanong siya, kailan po Panginoon ang iyong pagbabalik? Kailan ang mga tanda? Ang sagot ni Kristo, verse 36, Pastor, di ba? No man knows days and hour. Alam niyo, no man knows days and hour, hindi lang tumutukoy yan sa literal na araw at oras. Pagano't meron yan. Ang tinutukoy na no man knows days and hour ay ang panahon ng pagparito ni Kristo, possible. Hindi ko sinasabing ito na nga. Possible na ang pagparito ni Kristo ay tatama sa fall at tatama sa panahon ng trumpet. Sabi ni Pablo, dalawang verse na lang babasahin ko. At sabi ni Pablo, sa araw ng rapture, katapusan ng Gentile Church Age, at doon sa dulo, rapture natin bride. Anong sabi pag dumating si Kristo? At the last trump. May trumpet, di ba? At sabi, at the last trump, the dead in Christ shall rise first, at yung natitira shall be changed. Magkakaroon ng body change. At the last trump. Yan ay si Gentile. Pero, pagkatapos ng Gentiles, sa dulo ng tribulation, sa time ng Jew, at doon sa dulo of the seventh trumpet, may resurrection, may rapture din doon. Sa time ng Jew. Pero kailan? Finally, ang dating ni Kristo, finally, Matthew 24:36, ay sa dulo ng tribulation. Ngayon, kung possible sa spring, mangyari ang rapture, hindi ko po yan tinututulan. Pwede na yan. Flexible tayo. Pero sa akin, bilang pagsasaliksik ko, pinakamalapit dahil sa term ni Pablo na may trumpet sa pagparinig ni Kristo for the secret coming of Christ and for the bride and take up the glory and the last tribulation para doon sa mga Jewish na tayo na resurrect at the end of the seventh trumpet. Amen? Mamaya, tutuloy natin yan. Hindi tayo makitigil, tuloy-tuloy ang ating gawain. Praise the Lord, and say amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Sabi natin, hallelujah! Sabi natin, praise the Lord! Masaya pa ba tayo mga kapatid? Amen? Masaya tayo mga kapatid, praise the Lord. Binabalik at binibigay ko na po sa ating principal. Praise God! Hallelujah! Masaya ba kayo mga kapatid? Yes, dapat lang sapagat napakaganda ang mensahe sa umagang ito. Kalugihan na lang ng bawat isa kung hindi natin makuha at wala tayong natutunan sa umagang ito. Amen? Wala kang nag-email. Parang nag-iisa na lang ako. Praise the Lord. So, bago tayo magpatuloy mga kapatid, hindi natin hayaan na makalimutan ang ating pinakamahalagang mga bisita sa umagang ito. Amen? Payag ba kayo na hindi kayo welcome? Hindi. Kung ako naman bisita, tapos hindi ako na-welcome, mamasaktan ako eh. Praise the Lord! Ready na ba ang lahat? Kung ako lang mag-isa. Amen. Praise the Lord! So, i-welcome natin. At paghatang welcome ko yung pangalan, Kristo ko naman kayo. Okay? Welcome sa gawain ito ng Panginoon, Sister
Sino to? Tama ba? Praise the Lord. Welcome and God bless you, sister. Glory to God, pagpalain ka. Welcome, Sister Abigail. Welcome! Ang gaganda na mga bisita natin kayo. Glory to God, talaga naman. Praise the Lord. Welcome, Sister Crystalline. Wow, praise the Lord. Glory, welcome. And then next, Sister Bernadette Rodriguez. Tama ba? Ay, sorry, Rodrigo. Sana. Okay, alam ba ba? Ganda pa ako. Praise the Lord. Woo, hallelujah. Sister Bernadette Rodrigo. Ayan, kapatid siya ni Nanay Linda. Okay. And then, syempre, Bayabay family. Pamilya ni Brother PC. Sana, Masaan yung tatay nila? At nandun sa pintuan yung parang poste doon yung matangkal. Praise the Lord. And then syempre, Sister Kira Larino and Ethan Lapidlo. Yan. Inaanak ko yan. Inaanak ko sa kasal yan. Natanggal na talaga ako. Glory to God. Salamat sa inyong pagpunta dito. At siyempre, hindi natin makalimutan ang San Pablo Villanueva family.